Ang katahimikan sa loob ng penthouse ni Santino Alejandro ay mas malamig pa kaysa sa hanging nagmumula sa air conditioning system na nakatakda sa pinakamababang temperatura. Ang bawat sulok ng malawak na espasyo ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ngunit sa gabing iyon, ito'y naging isang hawla ng nag-aalab na pagsisisi. Ang mga balitang kumakalat sa internet ay parang lason na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mga litrato ni Bella, ang kanyang Bella, na may mga mapanirang caption. Ang pangalan ng kanyang anak, Mateo, ay kinaladkad sa putik. Isang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang baso ng mamahaling whiskey sa kamay ni Santino ay naging isang tumpok ng kumikinang nabubog sa sahig na gawa sa Italian marble. Hindi niya naramdaman ang pagtagos ng isang piraso sa kanyang palad. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy na pinaghalong galit at matinding sakit. "Sir, tumatawag po si Mr. De Leon." Nanginginig na sabi ng kanyang head butler mula sa intercom. Hindi sumagot si Santino. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nababalot ng dugo ay mabilis na nagdial. 3 numero, 3 tawag na magpapabago sa lahat. Ang unang tawag ay para kay Antonio Vargas, ang pinuno ng kanyang legal department, isang taong kinatatakutan sa korte na parang isang pating. "Antonio," walang emosyon na sabi ni Santino. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpabagsak ng isang imperyo. "Gusto kong mag-file ng kaso laban sa bawat media outlet na nag-publish ng artikulo tungkol kay Miss Isabela Reyes, libel, cyberbullying, lahat. Ayokong marinig ang salitang settlement. Gusto kong makita silang lumuhod sa korte at gusto kong mag-issue ka ng cease and desist order sa lahat ng social media platforms para tanggalin ang mga larawan ng anak ko. Mayroon kang 1 oras." Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang ikalawang tawag ay para kay Michaela C., ang kanyang henyo sa PR at communications. "Michaela," simula niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng BGC na para bang pag-aari niya ang bawat ilaw nito. "Mag-draft ka ng isang opisyal na pahayag. I-publish mo ito sa lahat ng major broadsheets, online news portals, at sa official page ng Alejandro Group. Sa pahayag na yon, aaminin ko na si Mateo Reyes ay aking anak. Hihingi ako ng pampublikong paumanhin kay Miss Isabela Reyes para sa lahat ng sakit na naidulot ko sa kanya sa nakaraan. At sa huling talata, mag-iwan ka ng isang malinaw na babala. Sino mang magtangkang saktan o dungisan ang pangalan nila ay haharapin ng buong puwersa ng Alejandro Group. Gawin mong tula ang bawat salita. Gawin mong sandata ang bawat pangungusap. Gusto ko, sa pagsikat ng araw, lahat ng nag-aalinlangan ay matakot." Muli, ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Micaela. Ang huling tawag, ang pinakamahalaga, ay para sa kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng security at intelligence. "Marco," ang boses ni Santino ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Ang pamilya De Leon, gusto kong malaman ng lahat. Bawat madilim na sikreto, bawat illegal na transaksyon, bawat nakatagong kahinaan, gamitin mo lahat ng resources. Sa loob ng 6 na oras, gusto kong ang pundasyon ng kanilang kumpanya ay nasa bingit ng pagguho. At si Katrina, gusto kong malaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat." Pagkatapos ng 3 tawag, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumayo si Santino at lumakad patungo sa malaking bintana. Ang kanyang refleksyon ay nagpakita ng isang lalaking nababalot ng anino, isang lobo na handang pumatay para protektahan ang kanyang pamilya. Ang pamilyang minsan na niyang itinapon. Hindi nagtagal. Gaya ng kanyang inutos, ang digital world ay nagsimulang magbago. Ang mga mapanirang artikulo ay isa-isang naglaho na parang hindi kailanman umiral. Pinalitan ang mga ito ng isang headline na gumimbal sa buong alta sosyedad ng Maynila.
Santino Alejandro inamin ang pagkakaroon ng anak, humingi ng tawad kay Isabela Reyes. Ang opisyal na pahayag ay mas malakas pa sa isang bomba. Ito ay isang sunata ng pagsisisi at isang deklarasyon ng digmaan. Kasabay nito, ang imperyo ng mga De Leon ay nagsimulang gumuho. Ang stock market ay naging malupit. Ang mga board members ay biglang nag-alisan. Ang mga bangko ay sabay-sabay na humingi ng bayad sa kanilang mga utang. Isang tawag lang mula kay Santino ang nagpatigil sa lahat ng pautang sa kanila. At isa pang tawag ang naglabas ng mga ebidensya ng kanilang mga tax evasion schemes sa media. Sa pagsikat ng araw, ang pangalang De Leon ay naging simbolo ng kahihiyan at pagbagsak. Ang kasunduan sa kasal ay naging abo. Ngunit para kay Santino, hindi pa ito sapat. Ang lahat ng ito ay ingay lamang. Ang tanging katahimikan na nais niyang marinig ay ang kapatawaran mula sa babaeng sinaktan niya. Naligo siya, nagbihis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya isinuot ang kanyang karaniwang armor, ang mamahaling suit. Isang simpleng itim na polo shirt at slacks lamang. Walang mga bodyguard, walang convoy. Siya lang at ang kanyang sasakyan nagmamaneho sa mga kalye ng Maynila patungo sa tinitirhan ni Bella. Bawat metro na kanyang tinatahak ay parang isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang bawat ngiti ni Bella, ang bawat tawa, ang kinang sa mga mata nito kapag pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap. At naalala niya ang araw na winasak niya ang lahat ng iyon. Ang mga salitang binitiwan niya, mas matalas pa sa anumang kutsilyo, ay paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Nang huminto siya sa harap ng gusali, nag-atubili siya. Paano niya haharapin ito? Anong karapatan niyang humingi ng anuman? Ngunit ang imahe ni Mateo, ang kanyang anak, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya sa harap ng pinto ng penthouse ni Bella. Ang kanyang kamay, na may tuyo ng sugat, ay nanginginig habang itinataas niya ito para kumatok. Naghintay siya. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Nang bumukas ang pinto, nandoon si Bella. Nakasuot ng simpleng puting bestida, walang makeup. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagod at pag-iingat, ngunit wala na ang nagyayelong pader na dati niyang itinatayo. Sa likod niya, sumilip si Mateo. Ang mga mata nito'y puno ng pag-usisa. Santino, mahinang sabi ni Bella. Hindi ito isang tanong, kundi isang pagkilala. Bella, ang kanyang boses ay garalgal. Maaari ba tayong mag-usap? Pinapasok siya ni Bella. Ang kanilang mga sala ay magkaibang magkaiba. Ang sa kanya ay malamig at impersonal, isang showroom ng yaman. Ang sa kanya ay mainit at puno ng buhay. May mga drawing ni Mateo sa ref, may mga unan sa sofa, may amoy ng kape at bahay. Naupo sila. May isang metrong pagitan sa kanila, ngunit para itong isang malawak na karagatan. Nabasa ko ang balita, sabi ni Bella. Ang kanyang tingin ay nasa sahig. Hindi yun sapat. Mabilis na sagot ni Santino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Walang anumang bagay ang sapat para mabura ang ginawa ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Bella. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Bella, dahil alam kong wala pa akong karapatan para diyan. Ang mga salita ay mura. Napakadali kong sabihin na nagsisisi ako. Pero ang totoo, ang pagsisisi ay isang bagay na nararamdaman ko araw-araw, gabi-gabi, sa loob ng 5 taon. Naparito ako para humingi ng isang bagay na mas mahirap ibigay. Huminga siya ng malalim. Hinihiling ko ang panahon mo. Bigyan mo ako ng panahon para patunayan sa'yo, hindi sa pamamagitan ng pera o mga grand gestures, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Hayaan mo akong maging ama kay Mateo. Hayaan mo akong sunduin siya sa eskwela. Hayaan mo akong turuan siyang magbisikleta. Hayaan mo akong basahan siya ng kwento bago matulog. At para sa'yo,
Hayaan mo akong maging taong karapat-dapat sa'yo. Kung aabutin man ito ng habambuhay, hihintayin ko. May mga luhang namuo sa mga mata ni Bella, mga luhang 5 taon niyang itinago. Hindi siya sumagot. Tumayo lang siya, lumapit kay Mateo at niyakap ito ng mahigpit. Ito na ang sagot na kailangan ni Santino. Hindi isang oo, pero hindi rin isang hindi. Ito ay isang siwang sa pader. Isang maliit na pag-asa. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang tahimik na sayaw ng pagsubok at pagpapagaling. Tinupad ni Santino ang kanyang pangako. Tuwing hapon, iiwan niya ang kanyang opisina, ang mga milyon-milyong pisong deal, para lang sunduin si Mateo sa kindergarten. Sa una, awkward ito. Si Santino, ang lobo ng BGC, ay nakaupo sa maliliit na upuan, sinusubukang gumawa ng clay figures kasama ng ibang mga magulang. Ngunit unti-unti, natutunan niya. Natutunan niyang tumawa sa mga simpleng biro ng isang bata. Natutunan niyang ang pinakamahalagang merger ay ang pagsasanib ng kanyang kamay sa maliit na kamay ng kanyang anak. Tuwing Sabado, dinadala niya si Mateo sa parke. Tinuruan niya itong magpalipad ng saranggula. Minsan, sa sobrang pagod, nakatulog siya sa damuhan habang si Mateo ay naglalaro. Nagising siya sa isang malambot na bagay sa kanyang mukha, isang kumot. Nakita niya si Bella na nakatayo sa di kalayuan. Nagpapanggap na hindi nakatingin, ngunit alam niyang siya ang naglagay niyon. Nirespeto niya ang espasyo ni Bella. Sinusuportahan niya ang kanyang trabaho mula sa malayo. Tinitiyak na ang bawat proyekto niya ay magiging matagumpay nang hindi niya nalalaman na may kinalaman si Santino. Nagpapadala siya ng kape sa opisina nito tuwing umaga, hindi sa pangalan niya, kundi bilang isang lihim na tagahanga. Isang gabi, matapos basahan ng kwento si Mateo, nakita niya si Bella sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana. "Santino," sabi nito nang hindi lumilingon, "ang Pearl of Manila, malapit nang matapos." "Oo," sagot niya. Ito ang proyektong muling nagdugtong sa kanila. Ang proyektong dinisenyo ni Bella na itinayo ng kanyang kumpanya. Magkakaroon ng grand launch. Patuloy ni Bella, "Alam ko." Humarap si Bella sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Gusto kong ikaw ang kasama ko." At dumating ang gabing yon, ang gabi ng paglulunsad ng Pearl of Manila. Ang pinakamataas na gusali sa bansa, isang testamento sa henyo ni Bella at sa kapangyarihan ni Santino. Ngunit matapos ang mga paputok, ang mga talumpati at ang mga palakpakan, umakyat silang tatlo sa pinakatuktok ng tore, sa isang pribadong rooftop garden na ipinasadya ni Santino. Walang ibang tao. Sila lang, ang mga bituin at ang buong syudad na nasa kanilang paanan. "Wow, Mama, Tito Santi, ang ganda!" Sigaw ni Mateo, tumatakbo patungo sa glass railings. Nakatayo si Santino sa tabi ni Bella. Pinagmamasdan ng kanilang anak. Hindi siya lumuhod. Ang panahon ng mga madramang kilos ay tapos na. Tumingin siya kay Bella. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa mga ilaw ng lungsod. Kinuha niya ang kamay nito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito naglalaman ng isang malaking diamante. Sa halip, isang simpleng singsing na may iisang perlas sa gitna. Isang South Sea Pearl na may perpektong kinang. "Ang perlas ng Maynila," mahinang sabi ni Santino. "Hindi ito kasing ningning ng diamante, pero nabuo ito mula sa sakit. Isang butil ng buhangin na pumasok sa talaba, sinaktan ito, at para protektahan ang sarili, binalot niya ito ng ganda hanggang sa maging perpekto. Tulad ng pag-ibig natin, nagsimula sa sakit, pero sana, sa tulong mo, maging perpekto." Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. "Isabella Reyes, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong buuin ang isang tunay na pamilya?" Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Bella. Isang luha ng saya
ng kapatawaran, ng pag-ibig na muling nabuo. Tumingin siya kay Mateo na ngayon ay nakatingin sa kanila na may malaking ngiti. At pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin kay Santino. Dahan-dahan, tumango siya. Oo, Santino. Oo. Isinuot ni Santino ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, sa tuktok ng mundo na kanilang binuo, niyakap niya ang kanyang mag-ina. Sa di kalayuan, sa ibabaw ng Manila Bay, ang kadiliman ay unti-unting nagbibigay daan sa mga unang sinag ng bukang liwayway. Isang bagong simula, isang bagong umaga para sa kanilang tatlo. Ang hangin sa loob ng Greenbelt Fifth ay tila huminto sa pag-ikot. Ang karaniwang masayang hiyawan ng mga mamimili, ang malamyos na musika mula sa mga high-end na butik, ang lahat ay napalitan ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Isang hindi nakikitang pader ang itinayo sa gitna ng malawak na atrium. Isang pader na gawa sa takot at pagkamangha. Sa magkabilang panig, 12-dosenang mga lalaking nakaitim na suit at may suot na earpiece ang nakatayo na parang mga estatwa. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan na kayang magpatigil ng trapiko sa EDSA. Ang kanilang mga kamay ay hindi walang laman. Hawak nila ang hindi mabilang na paper bags, ang kulay kahel ng Hermes, ang itim ng Prada, ang pamilyar na disenyo ng Gucci. Isang bundok ng kayamanan na kayang bumili ng isang maliit na isla. Ngunit ang lahat ng mata ay hindi na sa kanila, kundi sa eksenang nagaganap sa gitna ng lahat. Doon, sa malamig at kumikinang na sahig na gawa sa Italian marble, nakaluhod ang isang lalaki. Hindi lang basta isang lalaki. Siya si Santino Santi Alejandro, ang CEO ng Alejandro Group, isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo sa buong Asya. Ang kanyang three-piece suit na nagkakahalaga ng ₱1,000,000 ay bahagyang nayupi sa kanyang pagkakaluhod, isang imahe na hindi kailanman naisip ng sino man na posible. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang napakalaking buke ng mga Ecuadorian roses. Ang bawat talulot ay perpekto at may kulay na kasing sidhi ng dugo. Ang kanyang mukha, na karaniwang isang maskara ng malamig na awtoridad, ay ngayon ay nagpapakita ng isang bagay na mas raw, mas desperado. Isang halo ng pagsisisi at matinding pananabik. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa harap niya. Si Isabella Bella Reyes. Siya ay isang diyosa na nababalot ng ginto. Ang kanyang fitted sequin dress ay kumikinang sa bawat bahagyang paggalaw na parang likidong araw na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mga paa ay nakasapin sa mga stiletto na kayang pumatay, at sa kanyang braso ay nakasabit ang isang Birkin bag na nagkakahalaga ng isang bahay at lupa. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng malalaking itim na salamin, isang hadlang na nagtatago sa anumang emosyon na maaaring naroroon sa kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak sa strap ng kanyang mamahaling bag ay isang batang lalaki na may 4 na taong gulang, nakasuot ng malinis na puting polo at itim na bow tie. Ang mga mata ng bata ay malaki at puno ng pagtataka. Nakatingin sa lalaking nakaluhod na may inosenteng pag-usisa. Ang mga bulungan sa paligid ay parang mga bubuyog na hindi mapakali. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter na malinaw na aksidenteng nakatanggap ng tip ay walang tigil na kumikislap na nag-iwan ng mga pansamantalang multo sa paningin ng lahat. Ito ay isang palabas. Isang grandiosong opera ng kapangyarihan, pera at puso. Inilapit ni Santino ang kanyang sarili, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong na para lamang sa pandinig ni Bella. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na iniaangat niya mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bella. Halos hindi marinig ang kanyang boses, puno ng sakit na 5 taon niyang kinimkim. Nagkamali ako. Alam kong huli na, pero pakiusap,
Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin. Isang desperadong alay sa babaeng minsan na niyang itinuring na buong mundo niya at pagkatapos ay winasak na parang isang piraso ng babasagin. Para kay Santino, ang bawat segundo ng katahimikan ni Bella ay isang walang katapusang pagdurusa. Ang pagluhod sa harap ng daan-daang tao ay walang kwenta kumpara sa sakit ng kanyang pananahimik. Nararamdaman niya ang kanilang mga tingin, ang kanilang mga haka-haka, ngunit ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa harap niya. Sa wakas, gumalaw si Bella. Isang bahagyang pagtaas sa sulok ng kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na mas malamig pa kaysa sa marmol na sahig. Hindi niya kinuha ang mga bulaklak. Sa halip, sa isang kilos na puno ng nakakagulat na biyaya, yumuko siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Santino. Ang kanyang mamahaling pabango, isang bagay na pamilyar ngunit ngayon ay banyaga, ay bumalot sa kanya, isang nakakalason na alaala. Ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa kanyang tainga habang siya ay bumubulong. Ang kanyang boses ay parang yelo na tumutusok sa kanyang puso. Ginoong Alejandro, kahanga-hanga ang iyong palabas. Isang produksyon na karapat-dapat sa isang standing ovation. Ngunit may isang problema. Huminga siya ng malalim at naramdaman ni Santino ang bawat salita na parang isang sampal. Hindi na ako ang iyong manunood. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang postura ay muling naging perpekto at hindi maabot. Pagkatapos, sa isang boses na mas malakas na, sapat na upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Idinagdag niya, ang bawat salita ay matalas at malinaw. Ang oras ko ay mas mahalaga kaysa sa murang dula na ito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa hangin na may bigat ng isang hatol. Isang sampal hindi lang sa mukha ni Santino, kundi sa buong pagkatao niya. Isang pagtanggi hindi lang sa kanyang alay, kundi sa lahat ng kinakatawan niya. Ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang yaman, ang kanyang desperadong pagtatangka na ayusin ang isang nakaraang hindi na maaaring balikan. Hinawakan ni Bella ang kamay ni Mateo. "Halika na, anak," sabi niya sa malambing na boses, isang malaking kaibahan sa lamig na ipinakita niya kay Santino. Walang pag-aalinlangan, tumalikod siya. Ang kanyang ginintuang bestida ay kumislap sa huling pagkakataon bago siya nagsimulang maglakad palayo. Ang dagat ng mga bodyguard ay automatikong nahati upang bigyan siya ng daan. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang tunog ng kanyang mga stiletto na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong atrium. Isang tunog ng pag-alis, ng katapusan, ng isang pintong isinara ng tuluyan. Naiwan si Santino, nakaluhod pa rin, sa gitna ng isang sirko na siya mismo ang lumikha. Ang bouquet ng mga rosas ay biglang naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Ang mga mamahaling bag na nakapaligid sa kanya ay tila isang panunuya sa kanyang kabiguan. Ang lalaking kayang bilhin ang lahat ay tinanggihan ng nag-iisang bagay na tunay niyang ninanais. Ang mga bulungan ay naging mas malakas. Ang mga flash ng kamera ay naging mas agresibo, ngunit hindi na sila nakikita o naririnig ni Santino. Ang kanyang buong mundo ay lumiit sa papalayong figura ng isang babae at isang bata, ang kanyang anak. Ang batang yun ay may kanyang mga mata at hindi niya alam. Dahan-dahan, tumayo si Santino. Ang desperasyon sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng pagsusumamo, ay ngayon ay parang 2 piraso ng obsidian, malamig at walang kapatawaran. Tumingin siya sa bouquet sa kanyang kamay. Sa isang marahas na pagpisil, ang mga tangkay ay nabali at ang mga perpektong rosas ay nalagas at naluray sa kanyang kamao. Ang pulang katas nito ay tumulo na parang dugo sa sahig. Isang assistant
ang mabilis na lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Sir, anong—" Hindi pinatapos ni Santino ang kanyang sasabihin. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa direksyon kung saan naglaho si Bella. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay hindi nagaralgal. Ito ay malamig, matigas, at puno ng bakal na awtoridad na nagpayanig sa mga boardroom at nagpabagsak ng mga kakumpetensya. "Imbestigahan mo ang lahat," utos niya. Ang bawat salita ay isang matalas na patalim. Lahat tungkol kay Isabela Reyes sa nakalipas na 5 taon. Saan siya nagpunta? Sino ang mga kasama niya? Ano ang kinakain niya sa almusal? Gusto kong malaman ang bawat detalye. Gusto kong malaman ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang panga ay nanigas. Pati na ang sukat ng sapatos ng anak niya. Ibinagsak niya ang wasak na mga bulaklak sa sahig. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang mga bodyguard ay mabilis na sumunod, na iniwan ang gulo, ang mga bulungan, at ang mga nasirang rosas sa kanilang likuran. Ang palabas ay tapos na, ngunit para kay Santino Alejandro, ang tunay na laban ay ngayon pa lamang nagsisimula. At sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na matalo. Nang isara ni Bella ang pinto ng kanyang penthouse sa Bonifacio Global City, tila isinara niya rin ang ingay ng buong mundo sa labas. Ang grandiosong eksena sa Greenbelt, ang mga bulungan, ang mga flash ng kamera, ang mukha ni Santino na puno ng pagsisisi. Lahat ay naiwan sa kabilang panig ng mamahaling kahoy at bakal. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng kanyang puso at ang maliliit na yabag ni Mateo na tumatakbo patungo sa kanyang silid. "Mama, can I play with my new cars?" Tanong ng bata. Ang mga mata ay nagniningning. Walang kamalay-malay sa bigat na pasan ng kanyang ina. Ang mga laruang iyon ay mula sa isa sa mga paper bags na dala ng mga bodyguard ni Santino, isang bagay na hindi napansin ni Bella hanggang ngayon. Isang bodyguard, sa utos siguro ng assistant ni Santino, ang tahimik na nag-abot ng isang bag kay Mateo bago sila tuluyang umalis. "Of course, anak. Just be quiet, okay? Mama needs to rest for a bit," sagot ni Bella. Pinilit ang isang ngiti. Hinaplos niya ang buhok ng anak bago ito masayang pumasok sa kwarto. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na sala. Ang kanyang penthouse ay isang obra maestra ng modernong disenyo. Isang bagay na siya mismo ang lumikha. Malinis na linya, kulay puti at abo, at mga kasangkapang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ay isang perpektong espasyo, malamig at kontrolado. Isang kuta na itinayo niya sa loob ng 5 taon para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ngayong gabi, ang bawat sulok nito ay tila sumisigaw ng pangalan ng lalaking muling sumira sa kanyang kapayapaan. Hinubad niya ang kanyang mga stiletto, ang kanyang mga paa ay kumikirot. Naglakad siya patungo sa bintanang mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng buong tanawin ng syudad. Ang mga gusali ay parang mga diamanteng isinaboy sa isang telang itim. Sa di kalayuan, nakatayo ang pinakamatayog sa lahat, ang Alejandro Tower, isang dambuhalang tore ng bakal at salamin na tila isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ang kaharian ni Santino. Inilagay niya ang kanyang palad sa malamig na salamin at habang tinititigan niya ang mga ilaw ng lungsod, ang kasalukuyan ay unti-unting lumabo. Ang babaeng nakasuot ng gintong bestida ay naglaho at sa kanyang lugar ay lumitaw ang isang anino mula sa nakaraan. Isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, puno ng pangarap at pag-ibig na walang pag-iimbot. 5 taon na ang nakalipas. Si Bella Reyes ay isang bagong graduate ng arkitektura, isang scholar na puno ng apoy at talento. Ang kanyang unang trabaho ay bilang isang intern sa pinakaprestihiyosong kumpanya sa bansa, ang Alejandro Group. Para sa kanya, ito ay isang pangarap na natupad, ngunit ang pangarap ay may kasamang halimaw. Ang halimaw ay ang CEO,
Si Santino Alejandro, bata pa, napakatalino, ngunit kilala sa pagiging malupit at walang pasensya. Kinatatakutan siya ng lahat. Naaalala pa ni Bella ang kanilang unang pagkikita. Sa isang malaking pagpupulong para sa isang bagong proyekto, ipinakita ng mga senior architect ang kanilang mga disenyo. Walang kariya reaksyon si Santino. Ngunit nang siya, ang hamak na intern, ay maglakas loob na magsalita at ituro ang isang kritikal na pagkakamali sa structural integrity ng plano, huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng boardroom na yon. Lahat ay napatingin sa kanya na may halong takot at awa. Ngunit hindi galit ang nakita niya sa mga mata ni Santino. Ito ay pagkamangha, interes, isang kislap na hindi niya maintindihan noon. Mula sa araw na yon, tila may hindi nakikitang tali na nag-ugnay sa kanila. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsimula sa mga ninakaw na sandali. Nagsimula ito sa mga gabing ginagabi sila sa opisina, nag-uusap tungkol sa mga blueprint habang kumakain ng instant noodles sa kanyang cubicle. Nagsimula ito sa mga tasa ng kape na misteryosong lumilitaw sa kanyang mesa tuwing umaga. Nagsimula ito sa isang halik sa loob ng pribadong elevator ng CEO, isang halik na biglaan, mapusok at nagpabago sa lahat. Naging lihim nila ang buong Alejandro Tower. Ang bawat sulok ay naging saksi sa kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Ngunit ang pinakapaborito nilang lugar ay ang Tagaytay. Tuwing Sabado ng gabi, palihim siyang sinusundo ni Santino sa isang hindi kapansin-pansing kotse. Doon, sa harap ng lawa ng Taal, nawawala si Santino Alejandro, ang malupit na CEO, at lumalabas si Santi, ang lalaking nangangarap kasama niya. One day, Bella, bulong nito sa kanya isang gabi habang nakayakap sila sa ilalim ng mga bituin. Ipagsisigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hindi ka na magtatago bilang isang intern. Ikaw ang magiging reyna ng lahat ng ito. At naniwala siya. Minahal niya si Santino ng buong buo. Ibinigay ang lahat sa kanya. Ang kanyang tiwala, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa. Ang pag-ibig niya ay puro at walang hinihinging kapalit. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Ang gabi kung kailan ang langit ay bumagsak sa lupa. Nalaman niyang buntis siya, 2 buwan. Sa una ay natakot siya, ngunit napalitan ito ng hindi maipaliwanag na saya. Ito ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ito ang magiging pinakamagandang sorpresa para kay Santino. Naghanda siya. Nagsuot siya ng paborito nitong bestida. Sa loob ng kanyang purse, may isang maliit na kahon na naglalaman ng isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Pumunta siya sa isang malaking pagdiriwang na inorganisa ng pamilya Alejandro. Doon niya sasabihin sa kanya. Ngunit pagdating niya, nakita niya si Santino, nakatayo sa tabi ng isang babaeng hindi niya kilala noon. Si Katrina De Leon, isang tagapagmana ng isa ring malaking korporasyon. Ang paraan ng pagtingin ng mga magulang ni Santino kay Katrina, ang paraan nila kung paano sila itulak palapit sa isa't isa, lahat ay malinaw na. Isa itong business arrangement. Ngunit hindi iyon ang sumira sa kanya. Ang sumira sa kanya ay ang nangyari pagkatapos. Hinarang siya ni Katrina sa isang tahimik na pasilyo kasama ang ama ni Santino. Sa mga kamay ni Katrina ay isang folder. So, ito pala ang maliit na ahas na pumasok sa hardin namin? Sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Ipinakita nila sa kanya ang ebidensya, mga pekeng email, mga bank statement na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na idineposito sa isang account sa ilalim ng kanyang pangalan. Isang kopya ng pinakasensitibong disenyo ng Alejandro Group para sa kanilang susunod na malaking proyekto na umano'y ipinadala niya sa pinakamalaking katunggali nila. Ang lahat ay perpektong ginawa. Isang bitag na walang kawala. At dumating si Santino, nakita niya ang ebidensya, ang malamig na galit sa mukha ng kanyang ama, ang nagtatagumpay na ngiti sa mga labi ni Katrina.
Tumingin siya kay Bella, hindi para magtanong, kundi para humusga. Santino, hindi totoo yan. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Umiiyak na sabi ni Bella, hinahawakan ng kanyang braso. Ngunit tinabig ni Santino ang kanyang kamay na para bang siya ay isang maruming bagay. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na nakakatakot, isang malamig na galit at matinding pagkadismaya. Ang presyon mula sa kanyang pamilya, ang bigat ng katrayduran, ang kanyang sariling pride, lahat ay nagsama-sama upang bulagin siya. Manahimik ka, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ang bawat salita ay isang punyal na itinarak sa puso ni Bella. Palagi kong iniisip kung ano ang gusto mo. Ngayon, malinaw na sa akin, pera. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang walang saya. Hindi ko kailanman inisip na ang isang babaeng galing sa hirap ay magkakaroon ng ganito kalaking ambisyon. Ginamit mo ako. Lumapit siya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang init ng kanyang hininga na dating nagbibigay sa kanya ng kilig ay ngayon ay parang yelo. Kut koy mat toy, umalis ka sa paningin ko. Pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Kunin mo ang perang ibinayad sa'yo at huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Gumuho ang mundo ni Bella. Sa harap ng maraming tao, gumuho ang lahat sa kanya. Hindi na niya narinig ang mga bulungan. Hindi na niya naramdaman ang mga mapanghusgang tingin. Ang tanging naramdaman niya ay ang sakit. Isang sakit na napakatindi na halos hindi na siya makahinga. Lumpo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Habang naglalakad siya palabas ng hotel, nagsimulang bumuhos ang ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanya. Ang maliit na kahon na may sapatos ng sanggol sa loob ng kanyang purse ay biglang naging napakabigat. Sa gabing iyon, hindi lang ang puso niya ang nawasak, kundi pati na rin ang kanyang kinabukasan at ang buhay ng batang dinadala niya. Tahimik siyang umalis ng Pilipinas, dala ang isang basag na puso at isang maliit na lihim sa kanyang sinapupunan. Sumumpa siya sa sarili niya. Babalik siya. Hindi para maghiganti, dahil ang paghihiganti ay para sa mga mahihina. Babalik siya para ipakita sa kanya at sa buong mundo kung sino si Isabela Reyes. Babalik siya para patunayan na mali siya. Ang pagmuni-muni ay naputol ng sarili niyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasayaw sa likod niya. Nakita niya ang babaeng nasa kasalukuyan, malakas, matagumpay, natatakot sa wala. Ngunit sa ilalim ng gintong baluti, nakita pa rin niya ang mga bakas ng sakit. Ang kanyang kamay ay gumapang patungo sa kanyang pulso, hinahanap ang isang bagay na halos hindi na makita. Isang manipis at maputlang linya, isang peklat, isang paalala ng isang madilim na gabi sa isang maliit na apartment sa Italia, 1 taon matapos siyang umalis. Isang gabi ng lubos na kawalan ng pag-asa, kung kailan halos sumuko na siya. Ngunit ang mahinang paggalaw sa kanyang sinapupunan ang nagligtas sa kanya. Si Mateo, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sinundan ng isa pa. 5 taon niyang itinago ang mga luhang ito sa likod ng isang pader ng yelo. Ngayong gabi, ang pader na yon ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Siya ay malakas, oo, ngunit ang sugat ay nandyan pa rin, sariwa, na parang kahapon lang nangyari. Ding-dong. Ang matinis na tunog ng doorbell ay biglang pumunit sa katahimikan na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pinunasan niya kaagad ang kanyang mga luha. Isinuot muli ang kanyang maskara. Sino ang pupunta sa ganitong oras ng gabi? Naglakad siya patungo sa pinto at tumingin sa intercom. Nakita niya ang kanyang assistant, si Marco. Ang kanyang mukha ay balisa. Binuksan niya ang pinto. Marco, anong problema? Hindi nagsalita si Marco.
Sa halip, itinaas niya ang isang tablet na hawak niya. Nasa screen ang isang artikulo mula sa isang sikat na gossip website. Ang headline, na nakasulat sa malalaking pulang letra, ay sumisigaw. Ang lobo ng BGC lumuhod. Sino ang misteryosong babae na sumakit sa puso ni Santino Alejandro? Sa ilalim nito, isang malaking litrato na malinaw na kinuha mula sa malayo. Ang larawan ni Santino na nakaluhod at siya na nakatayo sa harap nito na parang isang reyna. Ang buong mundo ay nakatingin. Ang nakaraan na pilit niyang tinakasan ay hindi lang kumatok sa kanyang pinto. Sinipa nito ang pinto at pumasok ng walang paalam. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina ni Santino Alejandro. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning at ang marahas na pagtipa sa isang keyboard. Ngunit hindi si Santino ang nagtatrabaho. Nakatayo siya sa harap ng dambuhalang bintanang salamin. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang likod ay isang matigas na linya ng tensyon. Sa ibabaw ng kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany, nakabukas ang tablet ni Marco. Nagpapakita pa rin ng eskandalosong headline. "Sir," basag ni Marco sa katahimikan, ang kanyang boses ay nag-aalangan. May pinadalang update ang legal team. Nag-aalok ang ilang media outlets na tanggalin ang artikulo kapalit ng isang exclusive interview. Hindi lumingon si Santino. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa skyline ng BGC kung saan ang mga gusali ay kumikinang na parang mga hiyas sa kadiliman. "Sabihin mo sa kanila," wika niya, ang boses ay kasing lamig ng hangin nanggagaling sa aircon, "na kung hindi mawawala ang artikulong iyan sa loob ng 10 minuto, bibilin ko ang kumpanya nila bukas ng umaga at sisiguraduhin kong ang unang gagawin ko ay tanggalin silang lahat sa trabaho." Napalunok si Marco. Ito ang Santino Alejandro na kinatatakutan ng mundo ng korporasyon. Walang awa, walang kompromiso. "Masusunod po, sir." Mabilis siyang tumalikod upang gawin ang utos. Naiwang mag-isa, ipinikit ni Santino ang kanyang mga mata. Hindi ang banta sa kanyang reputasyon ang nagpapagalit sa kanya. Hindi rin ang katotohanang nabigo siyang muli sa harap ni Bella. Ang nagpapagalit sa kanya ay ang imahe ng mukha ni Bella sa litrato. Kalmado, hindi matinag, ngunit alam niyang sa ilalim noon ay ang sugat na siya mismo ang lumikha. At ang batang yon, may kung anong kakaiba sa paraan ng pagtingin ng batang yon na bumabaon sa kanyang kaluluwa. "Sir?" Bumalik si Marco. Mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hawak niya ang isang manipis na folder na may markang confidential. Dumating na po ang final portfolio mula sa Vitrina Design Studio sa Milan para sa Pearl of Manila. Walang interes na kinuha ni Santino ang folder. Ang Pearl of Manila ang kanyang pinakamalaking proyekto, isang 70 palapag na tore na magiging bagong simbolo ng kapangyarihan ng Alejandro Group. Ngunit sa sandaling ito, parang wala itong halaga. Binuksan niya ito ng walang gana, tinitingnan ng mga architectural na guhit at mga financial projection. Hanggang sa marating niya ang huling pahina, ang profile ng lead designer. Lead designer, Isabella R. Napahinto si Santino. Isabella, isang karaniwang pangalan, sinabi niya sa sarili. Ngunit ang initial na R ay tila nanunukso sa kanya. May nakalakip na maliit na larawan sa profile, isang professional headshot. Ang babae sa larawan ay nakatalikod ng bahagya. Ang kanyang mukha ay nasa profile view, nakatingin sa isang architectural model. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun, nagpapakita ng haba ng kanyang leeg at ang perpektong linya ng kanyang panga. Hindi niya makita ng buo ang kanyang mukha. "Marco?" sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging matigas. "Gusto kong malaman ang buong pangalan ng designer na ito. Ngayon din." Nagmadaling umalis si Marco. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik siyang may hawak na isa pang dokumento. "Sir, ayon sa aming kontrata, Isabella R. ang ginagamit niyang professional name. Ngunit nakuha ko ang kopya ng kanyang passport
na isinumite para sa travel arrangements. Ang buo niyang pangalan ay natigilan si Marco na para bang natatakot sabihin ang mga susunod na salita. Sabihin mo, utos ni Santino, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Isabela Reyes, Sir. Ang pangalan ay tumama kay Santino na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Siya pala. Ang henyo sa likod ng Vitrina Design, ang pangalang pinupuri sa buong Europa, ay si Bella. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng 5 taon niyang hinanap sa bawat sulok ng mundo, ay nasa ilalim pala mismo ng kanyang ilong, nagtatrabaho sa kanyang pinakamahalagang proyekto. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Kaya pala siya bumalik. Hindi para sa kanya, para sa trabaho. At siya, sa kanyang kayabangan, ay gumawa ng isang grandiosong eksena sa Greenbelt. Iniisip na maibabalik niya ang nakaraan sa pamamagitan ng mga bulaklak at mamahaling regalo. Napakabobo niya. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas matigas, isang determinasyon. Kung ang tadhana ang nagdala sa kanya pabalik, kung gayon, gagamitin niya ang tadhana para sa kanyang kapakanan. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. Magpatawag ka ng isang emergency board meeting. Bukas, 9:00 ng umaga. Sabihin mo sa Vitrina Design na kailangan ng personal na presensya ng kanilang lead designer. Walang excuses. Kinabukasan, ang conference room sa pinakamataas na palapag ng Alejandro Tower ay puno ng tensyon. Malamig ang hangin, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng lalaking nakaupo sa dulo ng mesa. Tahimik si Santino Alejandro, ang kanyang mga daliri ay magkadikit sa ilalim ng kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, tila huminto ang paghinga ng lahat. Pumasok si Isabela Reyes. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na pantsuit na nagpapatingkad sa kanyang profesionalismo. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Maliban sa isang pares ng makapal na salamin na nagtatago sa kanyang mga mata. Naglakad siya ng may kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila isang anunsyo ng digmaan. Kasunod niya si Marco, na mukhang hindi mapakali. Good morning, gentlemen. I'm Isabela Reyes from Vitrina Design. Sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, ang kanyang tingin ay dumaraan sa lahat, ngunit maingat na iniiwasan ng lalaki sa dulo ng mesa. Nagsimula siyang magpresenta. Ang bawat salita niya ay matalas. Ang bawat disenyo na ipinapakita niya sa malaking screen ay isang testamento sa kanyang talento. Nagsalita siya tungkol sa structural integrity, sustainable materials, at aesthetic philosophy. Professional, malamig, perpekto. Para siyang isang estranghera, isang taong hindi niya kailanman nakilala. Hindi kailanman hinawakan sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay. At iyon ang mas lalong nagpagalit kay Santino. Nang matapos ang presentasyon, nagpalakpakan ng mga board member, ngunit nanatiling tahimik si Santino. Magaling na presentasyon, Miss Reyes, sabi niya sa wakas. Ang pormalidad sa kanyang tono ay isang insulto. May ilang bagay lang akong gustong linawin, privately. Tumingin sa kanya si Bella sa unang pagkakataon. Sa likod ng salamin, ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Anything you wish to discuss, Mr. Alejandro, can be discussed in front of your team. This is a professional matter. Isang hamon. Tinanggap ito ni Santino. Ngumiti siya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Very well. Everyone, out. Ang utos ay mabilis na sinunod. Sa loob ng 1 minuto, silang 2 na lang ang naiwan sa malawak na silid, kasama ang nakakabinging katahimikan. Ano ang kailangan mo, Santino? Tanong niya, ibinabagsak ang pormalidad ngayong wala ng ibang nakakarinig. Ikaw, sagot niya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong.
Isang malamig na tawa ang kumawala kay Bella. Tapos na tayo sa dulang yan. Kung wala ka nang sasabihing may kinalaman sa proyekto, aalis na ako. Tumayo siya, ngunit ang boses ni Santino ay pumigil sa kanya. May isa pang bagay. Sa kontratang pinirmahan ng Vitrina, merong isang clause, Section 11, Paragraph B. Nakasaad doon na may karapatan ng kliyente, ang Alejandro Group, na i-require ang lead designer na manatili at magtrabaho on-site sa Manila sa buong duration ng construction phase para sa immediate consultation and quality assurance. Nakita niya ang pagbabago sa postura ni Bella, ang bahagyang paninigas ng kanyang mga balikat. I am invoking that clause. Patuloy ni Santino, dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya. Effective immediately. You will be working here, from this tower, until the Pearl of Manila is finished. Ito ang kanyang alas. Alam niyang hindi tatalikuran ni Bella ang proyektong ito. Ito ang kanyang obra maestra, ang kanyang pagbabalik. Nakatitig si Bella sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Siya ay na-corner, isang daga, sa bitag ng isang lobo. Pagkaraan ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit puno ng lason. Sige, papayag ako. Huminga siya ng malalim. Ngunit may isang kondisyon, dito sa loob ng gusaling ito, sa harap ng lahat. At kahit na tayong dalawa lang, ang tanging pag-uusapan natin ay trabaho. Walang nakaraan. Walang personal na bagay. Ako si Miss Reyes. Ikaw si Mr. Alejandro. We are strangers. Deal! Sagot ni Santino. Kahit na ang bawat salita ay parang isang sampal. Kung ito ang tanging paraan para mapalapit sa kanya, tatanggapin niya. Ang sumunod na mga araw ay isang ehersisyo sa pagtitimpi. Inilaan ni Santino ang isang malaking opisina para kay Bella sa parehong palapag ng sa kanya na may sariling bintanang salamin na may tanawin ng buong lungsod. Isang ginintuang hawla. Sinubukan niya. Sa bawat araw, may maliliit na paraan siyang ginagawa. Isang araw, ipinadala niya sa pantry ang paborito nitong kape mula sa isang maliit na coffee shop na dati nilang pinupuntahan. Kinabukasan, nakita niya itong hindi kumakain ng tanghalian. Kaya nag-utos siya sa executive kitchen na maghanda ng sinigang na hipon na may tamang asim na gusto nito. Ngunit hindi niya ito ginalaw. Bawat pagtatangka niya ay sinalubong ng isang pader ng yelo. Si Bella ay nagtatrabaho ng walang kapag-uran. Ang kanyang dedikasyon ay nakakahanga, ngunit ang kanyang presensya ay kasing lamig ng isang multo. Hanggang sa isang hapon, nagbago ang lahat. May emergency ang yaya ni Mateo at walang ibang mapag-iwanan si Bella sa bata. Wala siyang pagpipilian kundi dalhin ito sa opisina. Just for an hour, anak. Behave for mama, okay? Pakiusap niya sa bata habang papasok sila sa elevator. Ang presensya ng bata sa executive floor ay parang isang sinag ng araw sa isang malamig na kuweba. Si Mateo, na may suot na maliit na polo shirt at maong, ay tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruang kotse sa isang sulok ng opisina ni Bella. Lumabas si Santino sa kanyang opisina upang kumuha ng dokumento mula sa kanyang sekretarya. Nang makita niya ito, napahinto siya. Ang bata, ang anak niya, nakaupo sa sahig, gumagawa ng mga tunog ng sasakyan. Ang kanyang buhok ay kasing itim ng sa kanya. Ang hugis ng kanyang mga mata. Mr. Alejandro, sabi ng isang empleyado na dumaan, hawak ang isang kahon ng donuts. Gusto niyo po? Hindi. Salamat, sagot ni Santino, hindi inaalis ang tingin sa bata. Mateo, gusto mo? Alok ng empleyado sa bata na may ngiti. Lumingon si Mateo. What's that po? Donut. Masarap to. May peanut butter filling. Bago pa man makasagot si Bella, naabala sa isang mahalagang tawag, kumuha na si Mateo ng isa at isinubo ito. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang mamula ang mukha ni Mateo.
Nagsimula siyang umubo at pagkatapos ay parang hirap na siyang huminga. "Mateo!" Sigaw ni Bella, ibinagsak ang telepono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. "Oh my God! Your allergy?" Ngunit bago pa man siya makakilos, may isang anino na dumaan sa kanya. Si Santino. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay naglaho, napalitan ng purong, hindi adulteradong sindak na hindi pa nakikita ni Bella kailanman. "Peanuts!" Sigaw niya. "Tumawag kayo ng ambulansya. Ngayon din!" Bumalik siya sa kanyang opisina, binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang bagay, isang EpiPen. Walang pag-aalinlangan, lumuhod siya sa tabi ng bata, itinusok ang injector sa hita nito nang may ensayadong galaw. Ang lahat ay natigilan. Ngunit hindi pa tapos si Santino. Masyadong matagal ang ambulansya. Binuhat niya ang bata na parang isang basahan. Si Mateo ay humihingal sa kanyang mga braso. Tumingin siya kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Takot, galit, at isang desperadong pangangailangan. "Sumunod ka sa akin," utos niya, at nagsimulang tumakbo patungo sa pribadong elevator. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong panaginip para kay Bella. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ni Santino habang minamaneho nito ang kotse na parang demonyo at ang maliit na katawan ni Mateo sa kanyang kandungan. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman ang tungkol sa allergy? Paano siya nakakilos ng ganoon kabilis? Sa ospital, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumilos. Dinala nila si Mateo sa emergency room. Naiwan silang dalawa ni Santino sa hallway. Siya ay nakasandal sa pader, nanginginig. Si Santino ay naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabalisa. Pagkaraan ng isang oras, na parang isang buong buhay, lumabas ang doktor. "He's stable," sabi ng doktor. At si Bella ay napahagulgol sa wakas. The reaction was severe, but he's responding to the medication. Makakalabas din siya bukas. Napatingin ang doktor kay Santino. "Swerte ng bata sa inyo, Mr. Alejandro. The quick administration of the epinephrine pen saved his life. You acted like a professional. May lahi ba kayo ng ganitong allergy?" Tumango si Santino. Ang kanyang hininga ay mabigat pa rin. "Ako. Meron ako. Same thing. Peanuts." Ngumiti ang doktor. "Ah, kaya pala? That explains it. You know, this type of severe anaphylactic allergy is often hereditary." Huminto ang doktor sandali at pagkatapos ay idinagdag niya ng walang anumang mali siya, na para bang ito ay isang pangkaraniwang kaalaman lamang. Karaniwan po kasing namamanayan, lalo na mula sa ama. Ang mga salita ng doktor ay tila na natili sa hangin, nag-iiwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang ngiti ng doktor ay nawala nang makita niya ang biglaang pagbabago sa mukha ni Santino Alejandro. Para kay Santino, ang bawat salita ay isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Namamana mula sa ama. Dahan-dahan, lumingon siya. Ang kanyang tingin ay unang napunta sa pintuan ng emergency room, kung saan natutulog ang isang batang lalaki na muntik nang mamatay. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Bella. Nakatayo siya roon, maputla at marupok. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha para sa kanyang anak. Biglang, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang biglaang pag-alis niya 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pagbabalik kasama ang isang 4 na taong gulang na bata. Ang pamilyar na hugis ng mga mata ng bata. Ang allergy na parehong-pareho sa kanya. Ang yelo sa kanyang mga mata ay natunaw, napalitan ng isang apoy ng pagdududa, ng isang nakakatakot na hinala na, kung totoo, ay magbabago sa lahat. Tinitigan niya si Bella, hindi na bilang isang dating kasintahan o isang empleyado, kundi bilang isang babaeng nagtatago ng isang sikretong kayang wasakin silang pareho. Ang pagkakahawig. Paanong hindi niya ito nakita noon?
Ang pagkakahawig sa pagitan niya at ng bata ay biglang naging malinaw na parang kristal at kasabay nito ay masakit na parang isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang mga salita ng doktor ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa bungo ni Santino. Bawat salita ay lumilikha ng lamat sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Namamana, lalo na mula sa ama. Hindi niya namalayan ang pag-alis ng doktor. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga tainga, isang ritmong puno ng kaguluhan. Ang hallway ng ospital, na kanina lang ay isang lugar ng matinding pagkabalisa, ay naging isang korte kung saan siya ang nasasakdal, ang hukom, at ang berdugo. Ang ebidensya, isang 4 na taong gulang na batang lalaki na may mga mata at allergy na katulad ng sa kanya. Nanatiling nakatayo si Bella, ang kanyang katawan ay tensyonado. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Santino mula sa pag-aalala, patungo sa pagkalito, at ngayon, sa isang uri ng mapanganib na realisasyon na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay hindi na tulad ng dati. Para siyang isang palaisipan na sa wakas ay nabuo na ang larawan, at ang larawang iyon ay isang bagay na nakakatakot. Kinabukasan, pinilit ni Santino na panatilihin ang kanyang karaniwang routine. Nagsuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, nagmaneho ng kanyang pinakamabilis na kotse, at pumasok sa kanyang opisina na may parehong malamig na awtoridad. Ngunit lahat ito ay isang palabas. Sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Ang pagdududa ay isang lason na kumakalat sa kanyang sistema at kailangan niya ng lunas o ng kumpirmasyon. Sa ilalim ng pagkukunwaring nag-aalala sa kalagayan ng bata, nagpadala siya ng isang mamahaling fruit basket at isang malaking teddy bear sa penthouse ni Bella na may kasamang note, "I'm glad Mateo is safe." Ngunit ang tunay niyang motibo ay mas madilim. Habang nasa opisina si Bella para sa isang maikling pulong na ipinatawag niya, inutusan niya ang pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan na pumunta sa ospital bago mailabas si Mateo. Ang utos ay simple at karimari-marim. Kumuha ng kahit anong makukunan ng DNA sample. Isang hibla ng buhok mula sa unan. Isang gamit na laruan. Kahit ano. Pagkalipas ng isang oras, isang maliit na ziplock bag ang nasa loob na ng isang confidential na sobre sa kanyang mesa. Sa loob nito ay ilang hibla ng maitim na buhok ng bata. Tinitigan ito ni Santino ng matagal. Ang isang maliit na bagay na ito ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Tinawagan niya ang pinakamahusay at pinakapribadong laboratorio sa bansa. "Kailangan ko ng resulta sa loob ng 24 na oras," sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ang bayad ay hindi problema. Ang tanging problema ay kung malalaman ito ng kahit sino. Naiintindihan mo ba? Ang sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahabang impyerno sa buhay ni Santino. Hindi siya makatulog. Hindi siya makakain. Ang bawat minuto ay parang isang dekada. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Mateo, ang mga mata nito, ang paraan ng pagtawa nito. At sa tabi noon ay ang imahe ni Bella, 5 taon na, ang nakalipas, nagmamahal, nagtitiwala, bago niya ito winasak. Kinahapunan ng sumunod na araw, tumunog ang kanyang pribadong linya. Ito na yon. "Mr. Alejandro," sabi ng isang profesional na boses sa kabilang linya, "ready na po ang resulta." "Sabihin mo," utos niya, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. "The probability of paternity is 99.999%. Congratulations, sir. You are the father." Ikaw ang ama. Ang 3 salitang yon ay hindi isang pagbati. Ito ay isang hatol. Nabitawan ni Santino ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalabog.
Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang mga pader ng kanyang opisina ay tila umurong at lumapit. Ang mamahaling tanawin ng BGC mula sa kanyang bintana ay naging isang malabong larawan. Siya ang ama. Si Mateo ay anak niya. Ang batang muntik nang mamatay sa kanyang harapan ay sarili niyang dugot laman. 5 taon. 5 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. 5 taon na nawala sa buhay ng kanyang anak. Ang unang pagngiti, ang unang salita, ang unang hakbang. Lahat ng yun ay ipinagkait sa kanya. Hindi. Hindi ipinagkait. Siya mismo ang nagtapon ng mga iyon. Siya ang nagtulak palayo sa ina nito, kasama ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Isang alon ng pagsisisi ang bumalot sa kanya. Napakalakas, na halos hindi siya makahinga. Sinundan ito ng isang mas malakas na alon ng galit. Galit sa sarili niya at galit kay Bella. Paano niya nagawang itago ito sa kanya? Paano niya nagawang ipagkait sa kanya ang sarili niyang anak? Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas ng opisina. Binabangga ang mga nagtatakang empleyado. Ang kanyang pagmamaneho papunta sa penthouse ni Bella ay isang malabong memorya ng mga sumisigaw na busina at mga kumikislap na ilaw. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang nag-aapoy na sakit sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa gusali at hindi na naghintay ng permiso mula sa concierge. Ginamit niya ang kanyang impluwensya para umakyat sa pribadong elevator. Nang marating niya ang pinto ng penthouse, kumatok siya ng napakalakas na parang gusto niyang gibain ito. Binuksan ni Bella ang pinto, nakasuot ng simpleng pambahay na damit. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkabigla na agad na napalitan ng pag-iingat. Santino, anong ginagawa mo dito? Ngunit hindi siya sumagot. Itinulak niya ang pinto at pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay ligaw. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay garalgal. Nasa kwarto niya, natutulog. Sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay naging alerto. Umalis ka. Hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Santino. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pinaghalong sakit at galit. At sa wakas, lumabas ang tanong na sumisira sa kanya. Bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na sala. Bakit mo itinago sa akin? Bakit, Bella? Ang sigaw niya ay parang isang pagsabog at si Bella ay napaatras. Ngunit pagkatapos ng unang pagkabigla, isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Ang takot ay nawala. Napalitan ng isang apoy na matagal na niyang itinatago. Sa loob ng 5 taon, itinayo niya ang kanyang mga pader. Sa isang iglap, giniba ito ni Santino. At ngayon, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng luhang mag-isa niyang iniyak sa gabi ay sumabog. Bakit? Tumawa siya. Isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng sakit. Nagtatanong ka kung bakit. Ikaw, may karapatan ka bang magtanong sa akin yan? Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tatanungin kita, Santino Alejandro. Nasaan ka noong gabi-gabi akong nagsusuka dahil sa paglilihi? Nasaan ka noong mag-isa akong pumupunta sa doktor, nanginginig sa takot na baka may mangyaring masama sa kanya? Nasaan ka noong isinilang ko siya, 18 oras ng paghihirap, na ang tanging hawak ko ay ang sarili kong kamay dahil wala ka doon? Bawat tanong ay isang sampal. Napipi si Santino. Tinatanong mo ako kung bakit ko siya itinago? Nagpatuloy si Bella. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ito hinayaang bumagsak. Baka nakakalimutan mo na. Ikaw ang tumawag sa aking manggagamit. Isang babaeng desperada na gumagamit ng kanyang katawan para umakyat sa buhay. Ikaw ang nagsabi sa akin na isa akong maruming babae na may malaking ambisyon.
Ikaw ang nagpalayas sa akin na parang isang basahan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa huling mga salita at sa wakas, ang isang taksil na luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Kaya wag mo akong tatanungin kung bakit. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na. Ang dapat mong itanong ay kung anong karapatan mong tumayo dyan ngayon at magkunwaring may pakialam ka. 5 taon. 5 taon na wala ka. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa. Pinrotektahan ko siya. Minahal ko siya. Isang bagay na hindi mo kailanman ginawa. Ang silid ay napuno ng kanyang mga hagulgol. Ang lahat ng lakas na ipinakita niya sa loob ng 5 taon ay nawala. At sa harap ni Santino ay ang babaeng minsan niyang minahal, wasak at durog. At siya ang may gawa nito. Ang bawat salita niya ay isang punyal na bumaon ng malalim sa puso ni Santino. Wala siyang maisagot dahil lahat ng sinabi nito ay totoo. Napasandal siya sa pader, ang lakas ay tila umalis sa kanyang katawan. Nakita niya ang lalim ng kasalanan na ginawa niya. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang galit, ang kanyang pagtangging makinig 5 taon na ang nakalipas. Iyon ang nagkakahalaga sa kanya ng kanyang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila, puno ng mga hindi nasabing salita at nasirang pangako. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ni Bella at sa gitna ng kanilang pinakapribado at masakit na sandali, sabay na tumunog ang kanilang mga telepono. Isang walang tigil na pag-ring at pag-vibrate. Isang marahas na paggising mula sa bangungot ng kanilang nakaraan. Nang walang anumang pag-iisip, kinuha ni Bella ang kanyang telepono. Nakita ni Santino ang pagbabago sa mukha nito mula sa sakit, patungo sa pagkalito, at pagkatapos ay sa purong pagkagimbal. Nanginginig niyang ipinakita ang screen kay Santino, isang sikat na gossip website. Ang headline ay malaki at nakakainsulto. World-renowned designer uses secret son to trap billionaire CEO, spotted in a cozy encounter with male assistant. Sa ilalim nito ay isang serye ng mga larawan, isang kuha kay Bella at Mateo na pumapasok sa Alejandro Tower. At isang mas malala, isang litratong kuha sa malayo kung saan si Marco, ang kanyang tapat na assistant, ay inaabutan siya ng panyo sa labas ng ospital. Ang kamay nito ay nasa kanyang balikat sa isang kilos ng pag-alo. Ang anggulo ay ginawang mukhang isang romantikong sandali. Habang nakatitig sila sa screen, tumunog muli ang telepono ni Santino. Si Marco, "Sir," sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kumalat na po. Lahat ng major news outlets ay nakuha na ang istorya. Ang aming source ay nagsasabi na ang nagpakalat nito ay may koneksyon kay Miss Katrina De Leon. Katrina. Ang pangalan ay sumabog sa isipan ni Santino na parang bomba. Ang sakit at pagsisisi na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Sa lugar nito, isang bagay na mas malamig at mas nakamamatay ang pumalit. Isang nagyayelong galit. Tumingin siya sa headline. Sa mga kasinungalingan na naglalayong sirain ang babaeng kasisira lang niya. At pagkatapos, tumingin siya kay Bella na nakatayo roon, maputla at walang magawa, habang ang mundo ay muling gumuguho sa paligid niya. Ibinaba niya ang tawag. Dahan-dahan siyang lumapit kay Bella. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay ngayon kasing dilim at kasing lalim ng isang bagyo sa karagatan. "Santino," bulong ni Bella. Ang kanyang boses ay isang mahinang tunog ng kawalan ng pag-asa. Hinawakan ni Santino ang telepono mula sa kanyang kamay at tinitigan ang larawan ni Bella at Mateo. Ang kanyang anak. Ang kanyang pamilya. Sinasaktan nila ang kanyang pamilya. "Pababayaran ko sa kanila ito," sabi niya. Hindi isang pangako, kundi isang sumpa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng isang kapangyarihan at panganib na nagpakilabot kay Bella. Bawat isa sa kanila,
Ang malamig na pangako ni Santino ay nanatili sa hangin, mas nakakakilabot kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Para kay Bella, ang katahimikan na sumunod sa unos ng kanilang pag-uusap ay mas nakakabingi. Pinanood niya ang lalaking sumira sa kanya 5 taon na, ang nakalipas na magbagong anyo sa kanyang harapan. Ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito ay napalitan ng isang bakal na determinasyon, isang lamig na kaya niyang gamitin para palamigin ang impyerno, na wala ang dating kasintahan, ang ama na puno ng hinanakit. Ang nakatayo ngayon sa kanyang sala ay si Santino Alejandro, ang Soy Giacua BGC, ang lobo ng Bonifacio Global City. Hindi na siya nagsalita. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat at layunin. Ang una niyang tinawagan ay ang pinuno ng kanyang legal department. "Alonzo," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "I-activate ang Protocol Omega." "Oo, iyon nga. Gusto kong mag-file ng libel suit laban sa bawat media outlet, bawat blogger, bawat social media influencer na nag-publish ng istorya tungkol kay Miss Isabela Reyes. Walang ititira. Kunin mo ang pinakamahusay na cyber forensics team sa Asia. I-trace mo ang pinagmulan ng leak. Gusto kong malaman kung sino ang kumuha ng litrato, sino ang nagbayad, at sino ang nag-utos. Mayroon kang 2 oras." Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Alonzo. Ang sumunod na tawag ay sa kanyang Head of Corporate Communications. "Valerie, i-draft mo ang isang official press statement. Ngayon na. Idideklara ko sa publiko na si Mateo Reyes ay aking anak. Isama mo ang isang formal at taus-pusong paghingi ng paumanhin kay Miss Reyes para sa lahat ng paninirang puri na idinulot ng mga maling akala ng nakaraan. Bigyang diin na ang Alejandro Corporation ay gagamitin ang buong puwersa nito para protektahan ang kanilang privacy. At idagdag mo ito. Anumang kumpanya na may kaugnayan sa amin na mapapatunayang may kinalaman sa pagpapakalat ng malisyosong balitang ito ay agarang puputulan ng kontrata. I-release mo sa lahat ng major networks sa loob ng 1 oras. Ang huling tawag niya ay ang pinakamadali at pinakamalupit. Ito ay sa kanyang Chief Financial Officer. "Miguel, i-liquidate mo ang lahat ng holdings natin sa De Leon Conglomerate. Lahat. Oo, kahit malugi tayo sa simula. At ipaalam mo sa lahat ng ating mga business partner na ang sino mang patuloy na makikipagnegosyo sa kanila ay hindi na welcome sa Alejandro Tower. Maliwanag?" Sa loob lamang ng 5 minuto, nagpakawala si Santino ng isang digmaang hindi nakikita. Isang tsunami sa mundo ng korporasyon na ang tanging layunin ay wasakin ang isang pangalan, De Leon. Nakatayo lang si Bella sa isang sulok. Yakap-yakap ang sarili. Ang galit at sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang uri ng pagkamangha na may halong takot. Ito ang kapangyarihan. Ito ang lalaking minahal niya at kinasuklaman. Isang salita niya lang at ang isang buong imperyo ay maaring gumuho. At ngayon, ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihang iyon para sa kanya, para sa kanila. Matapos ang mga tawag, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ibinaba ni Santino ang kanyang telepono at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang lamig sa kanyang mga mata ay unti-unting natunaw at ang nakita ni Bella ay ang lalaking wasak na muli. Sa loob ng 1 oras, nagsimulang gumuho ang mundo ni Katrina De Leon. Ang mga online articles ay nagsimulang maglaho na parang bula. Ang mga website na nag-host sa kanila ay biglang nag-offline dahil sa technical difficulties. Sa kanilang lugar, isang bagong headline ang sumabog sa bawat newsfeed. CEO Santino Alejandro inamin ang pagiging ama, nanindigang poprotektahan ang pamilya laban sa mga mapanirang puwersa. Ang press statement ay brutal sa pagiging direkta nito. Inamin ni Santino ang lahat.
Kinumpirma niya na si Mateo ang kanyang anak at ipinahayag ang kanyang malalim at walang hanggang pagsisisi sa mga pagkakamali ng nakaraan na naglayo sa kanila ni Bella. Ang pinakamabigat na dagok ay ang huling talata, isang hayagang babala na sinumang subukang saktan si Bella o ang kanyang anak ay haharapin hindi lang ang legal na sistema, kundi ang personal na galit ni Santino Alejandro. Kasabay nito, ang stock market ay nagimbal, ang De Leon conglomerate na matatag sa loob ng 50 taon ay bumagsak na parang isang bahay ng baraha. Ang mga kasosyo ay umurong, ang mga kontrata ay kinansela, ang pangalang De Leon ay naging lason sa isang gabi. Ang digmaan ay tapos na bago pa man ito opisyal na magsimula. Kinabukasan, may kumatok sa pinto ni Bella. Inaasahan niyang makikita ang isa sa mga assistant ni Santino. O marahil, isang delivery ng mga bulaklak bilang isang formal na paghingi ng tawad. Ngunit nang buksan niya ang pinto, si Santino mismo ang nakatayo roon. Mag-isa. Walang mga bodyguard. Walang mamahaling sasakyan na nakaparada sa ibaba. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na polo shirt at slacks. Sa kanyang mga mata, wala ang autoridad ng isang CEO o ang galit ng isang nasaktang lalaki. Ang naroon lamang ay isang pagod na kaluluwa. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Bella. Sa wakas ay sinabi niya, ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Dahil alam kong ang mga salita ay mura, ang ginawa ko sa iyo 5 taon na ang nakalipas. At ang sakit na idinulot ko kahapon, hindi iyon kayang burahin ng anumang sorry. Huminga siya ng malalim, tila kinukuha ang lahat ng kanyang lakas. Ang hinihingi ko ay hindi kapatawaran. Ang hinihingi ko ay panahon. Bigyan mo ako ng panahon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, hindi sa pamamagitan ng mga salita o mga regalo, kundi sa pamamagitan ng mga gawa. Hayaan mo akong subukang maging ama na nararapat para kay Mateo. At kung papayagan mo ako, hayaan mo akong maging ang lalaking nararapat para sa iyo. Hindi siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at umalis. Iniwan si Bella na tulala sa may pintuan. Ang mga salita niya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. At tinupad ni Santino ang kanyang pangako. Ang mga sumunod na buwan ay isang mabagal at maingat na sayaw. Hindi na niya sinubukan na pilitin ang sarili sa buhay nila. Sa halip, nagsimula siya sa maliliit na bagay. Isang text sa umaga na nagtatanong kung kamusta si Mateo. Isang tawag sa hapon para malaman kung kailangan ni Bella ng tulong sa proyekto. Dinala niya si Mateo sa parke tuwing Sabado. Sa una, ito ay awkward. Ang bilyonaryong CEO, na sanay mag-utos sa libu-libong empleyado, ay hindi alam kung paano makipaglaro sa isang 4 na taong gulang. Ngunit unti-unti, natutunan niya. Natutunan niyang itulak ang swing, magtayo ng mga sandcastle, at tumawa ng malakas kapag natalsikan siya ng putik. Tinuruan niya si Mateo na lumangoy sa pribadong pool ng kanyang penthouse. Hinawakan niya ang maliit na katawan ng bata. Naramdaman ng tiwala nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Santino ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang deal sa negosyo. Ang pagiging isang ama. Binabasahan niya ito ng mga kwento bago matulog tuwing Miyerkules ng gabi. Uupo siya sa gilid ng kama ni Mateo. Ang kanyang malalim na boses ay nagiging malumanay habang binibigkas ang mga salita tungkol sa mga dragon at mga prinsipe. At si Bella ay manunood mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang puso ay isang magulong halo ng natitirang sakit at isang bagong umuusbong na pag-asa. Nirespeto niya ang espasyo ni Bella. Sa trabaho, siya ay naging isang sumusuportang kasosyo, hindi isang mapanghimasok na boss. Pinakinggan niya ang kanyang mga ideya para sa Pearl of Manila nang may tunay na paghanga.
Kapag nakikita niyang pagod na ito, tahimik siyang mag-iiwan ng isang tasa ng kanyang paboritong tsaa sa kanyang mesa. Ang mga maliliit na kilos na ito ay mas malakas ang epekto kaysa sa 1,000 buke ng rosas. Ilang buwan ang lumipas. Ang yelo sa paligid ng puso ni Bella ay nagsimulang matunaw, hindi dahil sa isang malaking pagsabog ng apoy, kundi dahil sa tuloy-tuloy na init ng pasensya at pagsisikap ni Santino. Dumating ang araw ng inaugurasyon ng Pearl of Manila. Ang tore ay isang obra maestra, isang hiyas sa skyline ng syudad, isang testamento sa talento ni Bella at sa kapangyarihan ni Santino. Pagkatapos ng engranding public launch, nang ang mga bisita at media ay umalis na, nanatili silang tatlo sa pinakamataas na palapag sa isang pribadong viewing deck. Ang buong Maynila ay nasa kanilang paanan, isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw. Si Mateo ay nakatulog na sa isang sofa sa sulok, pagod sa kasiyahan ng araw. Tanging sina Santino at Bella na lamang ang nakatayo sa tabi ng salaming pader, pinapanood ang kadiliman bago ang bukang liwayway. Maganda, bulong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tanawin. Oo, sagot ni Santino, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa kanya. Humarap siya kay Bella. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumuhod. Tumayo siya ng tuwid, bilang isang lalaking pantay sa kanya. Kinuha niya ang mga kamay nito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang karaniwang velvet box. Ito ay gawa sa makinis na kahoy na kamagong. Binuksan niya ito. Sa loob, wala ang isang malaking diamante. Sa halip, mayroong isang singsing na may simpleng disenyo, ngunit pino ang pagkakagawa. Sa gitna nito ay isang perpektong puting perlas na kumikinang ng malumanay sa ilaw ng syudad. Ang perlas ng Maynila, sabi ni Santino, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ito kasing ningning ng diamante, pero mas may kahulugan. Ang isang perlas ay nabubuo mula sa isang sugat, mula sa isang butil ng buhangin na nagdulot ng sakit. Ngunit sa paglipas ng panahon, binabalot ng pag-aalaga ang sakit na yon hanggang sa ito ay maging isang bagay na buo, matibay at maganda. Parang tayo, Bella, ang pag-ibig natin. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pagsisisi, pag-asa at pagmamahal ay nakikita roon. Isabella Reyes, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na buuin ang isang tunay na pamilya? Tumingin si Bella sa natutulog na si Mateo, ang bunga ng kanilang nakaraan at ang simbolo ng kanilang hinaharap. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik kay Santino. Sa kanyang mga mata, hindi na niya nakita ang anino ng aroganteng lalaki na nagtaboy sa kanya. Ang nakita niya ay isang lalaking natutong magmahal muli. Isang amang gagawin ng lahat para sa kanyang anak, isang kapareha na handang maghintay. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng 5 taon. Isang may ngiti na umabot sa kanyang mga mata at nagpaliwanag sa buong mukha niya. Tumango siya. Habang isinusuot ni Santino ang singsing sa kanyang daliri, ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa ibabaw ng Manila Bay. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas na nagpapahayag ng isang bagong simula. Magkahawak kamay, pinanood nilang tatlo ang pagsikat ng araw mula sa tore na naging simbolo ng kanilang nasirang nakaraan at ngayon, ng kanilang pinangakong kinabukasan.